isang babaeng masama, pero maganda. Ano? May masamang maganda eh. At mayroong masamang maganda. Ang magandang masama. Si Jezebel at under niya yung hari. At nabuhay sa pagkakasala, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, etc. Dahil dito, ang Israel po ay sinalot ng Diyos ng matinding kagutom, kahirapan na walang ulan sa loob ng 3 taon at kalahati. Mahaba po yun. Mahabang taon yun. At wala pa sa kasagsagan, ang Diyos ay tumawag ng propeta, siya ay iningatan doon sa ilog ng, ano nga ilog yun? So, doon siya umiinom, pinadadalhan ng Diyos ng tinapay at karne sa magitan ng uwak. Pero naiga yung ilog na yun, mga kapatid. At siyempre, walang supply. Imagine, 3 taon kalahati. Pero ang ginawa ng Diyos, meron ni babaeng Sarepta. Pumunta ko doon at kanyang pakakainin. At yun nga po ang tagpo, pumanto doon si Prophet Elijah. At humiling na si pakanin. At pag inuna mo ako ay hindi pagkukulangin ng Diyos ng langis at tinapay. So yun po ang tagpo. Nabasa niyo na ba yan? So very challenging po. Very challenging. Ay awag ko kung tayo na-challenge pa ng Word of God. Alam, minsan kaya boring magbasa ng Bible, hindi ka naman naniniwala. Alam mo kapag ang Bible ay hindi mo pinapaniwalaan, boring basahin yan. Oo. Bet mo pag tsaga ang basahin yan, hindi ka naman naniniwala. Tama ba? Sa totoo na. At saka boring din ang ating karunungan sa Bible kung di din tayo naniniwala. Dumunong ka na sa Bible kung di ka naman naniniwala sa iyong dunong, wala rin yan. Kaya nakakalungkot minsan, ang dating natin sa Bible ay parang entertainment na lang. Para tayong cretins, naghahanap lang ng bagong karunungan. Ano? Pero hindi na tayo convinced. Ano? Parang may naghahanap tayo ng bago. Alam mo, lahat ng bago, mali. Dahil ang tama, hindi naluluma. Pero nung napakinggan mga ngaranian, lahat ng something new ay wrong. Dahil ang salita ng Diyos, yan ay laging new. So, kayo ba'y natutuwa pa sa Bible? Tayo maikinig. Anong pakinabang ng ating paikinig na hindi naman tayo naniniwala? Wala na yun. Walang lasa yan. Walang talab yan. Alam, minsan pagka ang Bible ang habol lang natin karunungan, mauumay ka dyan. Mauumay ka dyan. Una, bakit ka mauumay? Hindi mo naman mauunawaan lahat. Hindi mo maintindihan lahat yan. Pandalwa, kaya ka mauumay, dahil nakakaumay yung alaman mo lang. Di kada sabi ng Bible, ang tao na ikinig ng salita ng Diyos at di ginaganap, ay matutulad sa taong nanalmin. Pagdakay nalilimutan, pagtalikod. Pero ang taong naikinig at ginagawa ay pagpapalain. Kayo ba'y naniniwala pa sa inyong nawala yun. Okay. So, the giving of Sarephat woman. Yan pong ating pag-uusapan. Nakakatuwa, no? Meron ating ipanalangin na tayo maging ganun, hindi takot. Hindi takot. Nakukonvince pa ng Word of God. Hindi tayo parang sakay sa Diyos, sakay din sa mundo. Mahirap yung ganun. Paniwala ako sa Diyos, pero paniwala rin ako sa mundo. Parang mahirap yung ganun. Tama. Ngayon,
3 taon at kalahati na taghirap. Pero salamat, may solusyon ang Panginoon. Solusyon ng Panginoon. Hindi solusyon ng sino man. Tayo, ayan nahanap tayo ng solusyon, pero sa Panginoon kaya. Sa ngayong panahon ito. Ang hinahanap kaya nating solusyon talaga ay Panginoon. No? Kalungkot. Hindi. Alam mo, we cannot please God without faith. Yan ang sabi ng Bible. Tayo po ay nabubuhay. The just shall live by faith. Not by the principle of this world. Not by the pattern of this world. Let us live by faith. Dapat tayo nabubuhay pa na nagtitiwala talaga sa Diyos. Tama ba? So, 5 punto sa ating pag-uusap. Simulan ko po yung verse 9 and 10. Then Luke 4:25-26. Kasi cross references yan. Ikaw ay bumangon. Mga kapatid, sa pagkakataong ito ang magkausap, ang kinakausap ng Diyos ay si Elias. Ikaw ay bumangon. Bakit? Naubos na yung, ano bang pangalan ng ilog na yun? Chirit? Chirit ba yan? Brook of, Chirit. Okay, Chirit na po. Ikaw ay bumangon. Paroon ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon at tumahan ka roon. Narito, aking inutusan ang isang babaeng bao roon, napakanin ka. Then, pagdating ng verse 10, sa gayo'y bumangon siya at naparoon sa Sarepta. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito, isang baong babae ay nandoon na namumulot ng mga patpat at tinawag niya siya. At sinabi, isinasama ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. Okay, sino magkausap dyan? Ang kinakausap ng Diyos, Elisha. Walang kamalay-malay ang babae na pinag-uusapan na sila ng Diyos at ni Elisha. Hindi alam ng babaeng Sarepta yan. Amen? Nakakatuwa, ano? Magwagulat ka, pinag-uusapan na pala tayo ng Panginoon. Ano pinag-uusapan? Yung isang babaeng wala gagamitin ng Diyos. Kay Propeta Elisha. Mga kapatid, huwag mong antaying mayaman ka bago ka pag-usapan ng Diyos. Maraming mayaman dyan. Maraming may kaya dyan. Hindi naman porque may kaya ka, gagamitin ka ng Diyos. Ang gagamitin ng Diyos, yung gusto niyang gamitin. Ngayon, sa cross parenthesis, chapter 4, verse 25 and 26, tingnan niyo po. Cross parenthesis, yung cross reference, I mean. Datapwat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang Panginoon Jesus nagsasalita, maraming mga baong babae sa Israel ng mga araw ni Elias, nang sarhan ng langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Tingnan niyo, nang sarhan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Mahirap po yan. Napakapalad pa natin ngayon sa panahong ito. Amen? Kaya natutuwa pa sa panahong ito. Namimili pa tayo ng kakainin natin eh. Nagpipihikan pa tayo eh. Di nga? Nako, manok na naman. Nauumay na din naman sa manok eh. Samantala nung kami noon kahit papayi pang-usan. At least, amoy tinula.
pero nakaalpas ang manok. Yun yung tinulang nakalpas ang manok. Kaya minsan, mas magaling pa yung, ang pinakamasarap talaga sa buhay, nararanasan ng Diyos. Yan ang pinakamasarap sa buhay. Nagiging totoo ang Diyos sa ating buhay. Hindi isang kaalaman lang. Hindi isang parang nakikisabay ka lang. Gaya-gaya buntot maya. Maganda talagang naranasan natin ng Panginoon. Na? Alam niyo po, lagi kong sinasabi, ang bundok ng Sinai ay karaniwan ding bundok. Hindi na iiba yan sa mga bundok. Ang nagpaiba lang sa bundok, doon bumaba ang Diyos. Kaya naging sikat yung Mount of Sinai dahil bumaba ang Diyos doon. Pero pangkaraniwan ding bundok yan. Ibig sabihin, ang nagpapaganda talaga ng buhay, kahit ng bundok, ay Diyos. Ay niwala, sino itong babaeng ito? Ito'y socially speaking, wala itong dating. Pero kailan siya nagkaroon ng dating? Tatapat katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babae sa Israel ng mga araw ni Elias nang sarhan ng langit sa loob ng 300. 3 taon at 6 na buwan nung datnan ng malaking kagutom ang buong sangkatauhan. Verse 26. At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias. Sa dami nga namang babae, di kayo napaka-privilege. Kaya mga kapatid, yung makapagbigay ka, yung gamitin ka ng Diyos sa giving, privilege yan. Maraming babaeng bao sa panahong yan. Pero bakit yung babaeng sarepta na yon? Kaya mga kapatid, hindi kabigatan ang magbigay. Privilege yan. Privilege na magamit ng Diyos. Amen? Maraming babae sa loob ng panahong yan. Pero salamat, siya yung napili. Amen? Nahirang ng Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat hindi negative yung giving. Privilege yan. Di ba? At sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta, sa lupa ng Sidon, sa isang babaeng bao. May pagkukumpar pa rin dyan sa verse 27. Tingnan niyo po, iba naman ang tagpo nito sa verse 27. At maraming katongin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta. At sino man sa kanila hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na Siro. Di ka? Ano ang punto ko mga kapatid? May totoong Diyos sa likod ng pagkakaloob. Ano? So, number 1, involvement of the sovereign God. Involvement of the sovereign God. At yung kapatid, the giving of Sarephat ay nandun yung involvement of the sovereign God. Bakit? Doon sa verse 9 nating tiningnan, walang kaalam-alam ang babae na may Diyos na nakikipagtagpo na kay Elisha. Are you with me? Na kinakausap si Elisha. O Elisha ba? Elijah. Elijah. Tama ba? Elias? Elijah. Elijah. Na meron ng Diyos na nakikipag-usap kay Elijah na ikaw ay susuguin ko, anong namumutaktakan ng babae dyan? Kaya salamat sa dinami-dami ng babae na bao at naghihirap ay siya'y pinapuntahan ng Diyos kay Elijah. Tama ba? Anong alam ng babae doon? Parang kaligtasan natin. Wala tayong kalam-alam, tayo pala pinag-usapan ng Trinity before the foundation of the world. Wala tayong kalam-alam. Tama ba? Hindi mo natin alam yung kanilang conference doon. Na tayo pala isang araw ay susuguan na ng isang mangangaral at ikay maliligtas. Pinag-uusapan na tayo ng Trinity noon, wala tayong kalam-alam.
Sa pagkakataong ito, nag-uusap na, kinakausap na ng Diyos si Elijah, wala siyang kalam-alam. Alam mo, ang Diyos talagang salamat sa dami-dami ng tao ng panahong yan. Ay may soberanong Diyos na nakipagtagpo kay Elisha. Kaya mga kapatid, may totoong Diyos sa likod ng pagkakaloob. Totoong pagkakaloob. Ang tunay na pagkakaloob, involve ang Diyos. Amen? Hindi ito aksidente. Ano sabi ng Diyos kay Elijah? Doon sa verse 9 and 10? Di naubos na, naiga yung brook of Sirit. Sirit ba yan? Sherep. Ano yung spelling nun? Sige, wag na. And then, yung uwak, ay wala na ding dinadalang karne. Kaya ang Diyos talaga nagsusuporta sa mga lingkod ng Diyos. Ang atin lang talaga ay sumunod sa Diyos. Ano? Ikaw ay bumangon, pumaraon ka sa Serepta, na nauukol sa Sidon. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Hindi. Yung isa, yung ating talatang binasa kanina. 9 and 10 ba yan? Yan. Aking inuutusan ng isang baong babae, roon napakanin ka. Napakahiwaga ng karunungan ng Diyos. Amen? Hindi ho aksidente yan. Pinag-usapan na yan. Na talagang gagamitin ng Diyos ang babaeng ito kay Elijah. Mga kapatid, yung ikaw ay magbigay, biyaya yun. Sa dami-daming tao dito, ba't ikaw yung pwedeng magbigay? Tama? Kaya, at saka hindi ka malasan yan. Ako iniwala kung hindi ito naging masunurin, lalong patay na nga ang mga yun. Alam mo, wag ho tayong maniniwala sa ating diskarte. Ang diskarte natin, bulok. Alam mo, kaya minsan ang Bible, hindi natin matreasure. Kasi magbabasa tayo, maniniwala din naman tayo sa ating diskarte. Tama? Ang sasabihin pa, kung hindi ka gagalaw, walang mangyayari. Bakit? Sinabi ba ng Bible, wag kang gumalaw? Ang sabi ng Bible, ang tamad, wag kumain. Prinsipyo ng Diyos ang kasipagan. Pero hindi lahat ng sipag-sipag. Mayroong mga taong kaya hindi mo mapuknat ng paggawa, takot. Takot magutom. Takot maunahan ng kapitbahay. Takot sa sasabihin ng mga tao, ikaw kay ganyan na lamang. So kaya siya gumagalaw dahil ng takot, but not necessarily mean na talagang siya'y masipag sa Diyos. Ang maganda yung sipag ay dahil push ng Panginoon. Alam mo, pag masipag ka sa Panginoon, sa buhay na ito, tsak masipag ka rin sa Panginoon. Pero ang lupa lang ang alaman mong iki-adhikang-adhika, pero pinababayaan mo ang spiritual life mo, hindi yan biblical. Hindi yan sa Bible. Huwag kang maniwala na ikaw ay masipag, na tama ang iyong sipag, pero tamad ka sa Diyos. That's wrong. Diskarte natin bulok. Alam mo, kung hindi ang Diyos, nakialam din utas ang babae. Are you with me? Kaya mga kapatid, ikaw ay naligtas, praise the Lord. So you are candidate to be cheerful giver. At hindi salot yun. Pribilehiyo yun. Ako po iniwala, yung giving ng babae dyan, ang Diyos, ang hugot, ang nasa likod. Walang kamalamay-layang babae. In fact, nung dumating nga si Elisha dyan, ay kakunti na nga So anong alam niya? Pero yun ang mangyayari dahil yun ang sabi ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Kayo ba'y ligtas na? Kayo ba'y pinakaalma na din ng Diyos?
Kaya ba iniwalang kay pinaglipunan na ng Trinity before the foundation of the world? Oo. Kaya may dumating na Elisha sa inyo dahil pinag-usapan na tayo before the foundation of the world. Pero sa prinsipyong giving, ganun din. Kaya sabi ng Lucas, sa dami ng babaeng bao, sa panahon ng kagutom, pero bakit doon? Ano ibig sabihin? Privilege yan. Privilege yan. Hiniwala pa ho ba kayo dyan? Kaya nga, kung sa kaligtasan natin i-apply, alam niyo ba mga kapatid? Ang Diyos ay makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Kung kaya nga't walang mangyari, hindi dahil sa walang imposible sa Kanya, o may imposible sa Kanya, hindi Kanya pinapakialman pa. Kaya biyaya ang pinapakialman ng Diyos. Men, ikaw ay bumangon. Paron ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon at tumahan ka roon. Narito, aking inutusan ng isang baong babae roon na pakanin ka. Mamaya, may inutusan ng Panginoon, papakanin tayo. Ano? Oh, pakinig ko sa langit eh. Nag-usap sa langit. May lalaking Sarepta na inutusan ng Panginoon. Ano? Nakakatawagan ng tayo gamitin ng Panginoon. Kaya kayong mga wag nating tingnan na para bagang kahirap-hirap. Kagaling ngayon. Ikaw ay pwedeng maglingkod sa Diyos. Bakit? Lahat ba'y pwede? Ayun nga iba pinag-aruhan pinagtabuyan pa ng Panginoon Di baga Panginoon, sa pangalan mo nagpalayas kami ng demonyo. At sa pangalan mo gumawa kami ng dakilang gawa. At sa pangalan mo kami, nagsipanghula sa iyong pangalan. Diga, pero nasabi ng Panginoon, Che! Lumakayo kayo sa akin. Kalahin mo mga kapatid, hindi lahat ng umaaro sa Diyos tatanggapin ng Panginoon. Tapos ikaw, iniligtas ka na, bigay, reklamo pa. Amen. Ay, kung alam lang natin, yung privilege na makapaglingkod sa Diyos, ba't natin siya iiwanan? Tama ba? Alam nyo, nasa lupa pa lang tayo, wala pa tayo sa realidad. Pero pag tayo humarap na sa hukuman ng Panginoon, kung maibabalik ko lang. Ang kanta natin ay, kung maibabalik ko lang. Bakit? Hindi tayo naniwala Talagang totoo ito. Our labor in the Lord is not in vain. Yan ang sabi ng Bible. Kaya ba naniniwala pa doon? Oh. Abay, tayo ito, manghihimagot. Kung manghimagot, may tuloy. Amen? So, involvement of the sovereign God. The giving of the Sarephat woman, andun yung involvement of the sovereign God. Then number 2, not only that, ito po ay intelligible statement of God. Bakit po? Verse 1 hanggang 5. Ito pa yung madaling maintindihan. At nangyari, pagkaraan ng maraming araw na ang salita ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo sa salita ng Panginoon? Naiintindihan ho ba natin yan ay salita ng Panginoon? Minsan tayo, pagdating sa salita ng Panginoon, parang parang namamaas. Parang hindi nagana ang utak. Pero pag sa kalakaran ng mundo, brilliant. Nakakalungkot yan. Pag sa kalakaran ng mundo, brilliant na brilliant. Pero pagdating sa Diyos, ang liwanag na sinalita ng Diyos, yan kaya agay tunay.
At nangyari, pagkaraan ng maraming araw, na ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias. Dinatnyan ba ng salita ng Diyos, Elias? Sa 3 taon na nagsasabi, ikaw ay yumaon. Pakita ka kay Akab at ako'y magpapaulan sa lupa. Verse 2. At si Elias ay yumaon, napakita kay Akab. At ang kagutom ay malala sa Samaria. Verse 3. At tinawag ni Akab si Abdias na siyang katiwala sa bahay. Si Abdias nga ay natatakot na mainam sa Panginoon. Bakit? Verse 4. Sapagkat nangyari nang ihiwalay ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon na kumuha si Abdias ng 100 tupa at ikinubli ng 5 sa isang yungib at pinakain sila ng tinapay at tubig. Yun palang natatakot sa Panginoon, nagmamahal sa mga propeta ng Panginoon. No? Amen? Huwag mo sabihing makadiyos ka na hindi mo mahal ang mga lingkod ng Panginoon. Then verse 5, sinabi ni Akab kay Abdias, lakarin mo ang lupain hanggang sa lahat ng mga bukal ng tubig at hanggang sa lahat ng mga batis. Marahil tayo makakasumpong ng damo at may liligtas nating buhay ang mga kabayo. Pati kabayo, nagkakamamatay na. Bakit? Yung namang walang ulan. Tigang na tigang ang lupa. Kaya mga kapatid, huwag tayong pipiho. Hindi tayo nakasalalay sa panahon ng pag-unlad. Dahil ang panahon nakasalalay din sa Panginoon. Kaya yung tayo ay tayo didiskarte natin na walang pakialam sa Panginoon, mimiha-miha tayo isang araw. Ha? Maging ang panahon ay kontrol ng Panginoon. Pati damo, patay, kabayo walang makain, gumaling na ang palakad mo. Pag ang Diyos na ang nagalit, wala kang magagawa, wala akong magagawa, wala tayong magagawa. Huwag nating pagsabayin ang prinsipyo ng Diyos at prinsipyo ng mundo. Hindi pariho yan. Hindi pariho yan. Huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Sabi nga, kung ang Diyos ay Diyos, let Him be God. Let Him be our God. Amen? Hindi lahat ay pinaniwalaan natin. Tama? Alam niyo, mga kapatid, anong punto ko dyan sa intelligible statement of God? Ang Diyos ay nagsalita about coming famine. Ang Diyos ay nagsalita directly to Elijah. God speak through Elijah to the woman. Ang Diyos ay nagsalita sa darating na kagutom. Ang Diyos ay nagsalita kay Elisha. Ang Diyos ay nagsalita kay Elisha sa babaeng bao. Aliwanag mga kapatid. Ang tagpo na ang babae ay nakapagbigay kay Elijah, andun yung salita na naiintindihan. Mga kapatid, hindi tayo kakapa-kapa sa giving. May salita. Amen? Amen. Pero sa totoo na yung mga diskarte ng mundo, sapalaran. Ang diskarte ng mundo, sapalaran. Pero sa Diyos, sa kanyang salita, nung sabihin ng Diyos, magkakaroon ng kagutom, nagkaroon talaga. 3.5 years na nagkaroon ng kagutom. Bakit? Hindi ito sapalaran. Then ang Diyos ay nagsalita, pumunta ka sa ilog na ito at susustinihan ka ng Diyos. Pumunta doon, pero dumating din pagkaibat. Pagkaiga, bakit? May plano pa eh. Magsasalita ka rin sa babaeng bao. Ayun, walang mga kapatid, hindi sila mumuli-mulino. Ayun mo, mumuli-mulino. Malalim tayo magtagalog, ano? Ano ba yung mumuli-mulino? Mamalag-malag. Ano? Yung mamaas-maas. Ano? Gaya niya. Maliwanag yung kay Elijah. Nagsalita ang Panginoon. Maliwanag din
Nung hatdan ng Panginoon yung babae, kita niyo ang verse 8, John 14 and 15. Ano sabi? At siya'y sumagot sa kanya, ako nga, ikaw ay yumaon. Saysayin mo sa iyong Panginoon. Narito, si Elias ay nandito. Okay. At ngayon iyong sinasabi, ikaw ay yumaon. Saysayin mo sa iyong Panginoon. Narito, si Elias ay nandito. At papatayin niya ako. Ano pa yan? Ano pa yung sinabi ko? Verse 15. Ay sinabi ni Elias, 15, buhay ang Panginoon ng mga hukbo. Nasa harap niya nakatayo ako. Ako'y walang salang pakikita sa kanya ngayon. Maging yung si Abdias, kinausap mo Panginoon. Yes. Ano ba ito? Dahil si Elisha, pag nagpakita, biglang nawawala. Kaya takot ito na ikaw, papupuntahan mo kay Akab, tapos hahanapin ka, mawawala ka naman. Pero sabi ni Elisha, walang salang pakikita sa kanya ngayon. Andyan po yung mga hindi kakapakapang mga mensahe. Kaya humantong doon sa maging ang babae ay nakumbinsi na yung kanyang kakainin ay ibinigay pa kay Elijah. Bakit? Hindi mahirap intindihin ang salita ng Diyos. Amen? Intindihan niyo ba yung mga mensahe natin? Yun nga ang binabay po sa atin natin, nag-post pala si Albert. Nabasa ko yung ibaba lang. Hindi ko napansin yung itaas, may mensahe na pala doon. Ay dahil malalim daw, magturo tayo doon sa ating GC ng merit. Yung pala, kahit malalim, meron na palang mga sulat doon na hindi ko napansin. Yung pala sila'y nagpapasalamat, may pagkilos na pala ang Panginoon. Nabasa niyo ba yan? Ako iniwala mga kapatid, yun nga hindi pa baptize, bago pa lang. Nalalaliman tayo sa turo natin, pero nakaka-relate sila. Amen? Hindi ba makarelate sa atin yung tithes? Hindi tayo makarelate doon? Amen? Nakaka-relate ba yung tithes? Ano? Dumating sa tagpo ng giving, ang babae, yung ikabubuhay niya ibinigay pa kay Elisha. Bakit? Maliwanag din ang mensahe kay Elijah. Maliwanag din ang mensahe ni Elijah sa babae. Ang tanong, maliwanag din ba sa inyo? Kaya tayo dumating sa tagpong tayo nagbibigay. Intelligible ang Word of God. Ano ba ang intelligible sa dictionary? Hindi ko na ilagay dito ang meaning. Nandyan. Capable of being understood or comprehended. Kayang-kayang intindihin. Tama? Kayang-kayang intindihin. Hindi sinabi ni Elijah nung dumating sa babae, ano nga uli ang sinabi ng Panginoon? Hindi ko yata na-get. No. Amen? At nung madat nga na ng mga babae, hindi sinabing, ano nga uli ang sinabi mo? Hindi. Madaling intindihin. Tama ba? Kaya tayo nakakapagbigay Nagbibigay ng tithes, nagbibigay ng offering, may first fruits pa, may mission pa, may help pa, kung ano-ano pa Nakakatawa naman. Dahil hindi tayo kakapa-kapa sa kung ano yung mensahe ng Diyos. Sana ganun din tayo. Yung babaeng yan, kaya dumating sa ganyang tagpo, hindi siya tipong kakapa-kapa. Kung tutusin, mga kapatid, itong tagpong ito ay hindi maraming beses nilang napakinggan. Kumpara sa ating, marami na tayong napakinggan. Naintindihan niyo ba yan? Bagaman kinuhang cross-reference ni Jesus Christ sa Luke chapter 4, pero hindi ang ibig sabihin ay nagkaroon ng maraming tagpo. Kinuha sa yung minsang tagpo, pero klaro ang mensahe sa kanila ng Diyos. Pero dapat lalong tayo sa panahong ito. Amen?
Dahil hindi ho tayo miminsang nakapakinig. Amen. Once lang yan. May portion pa ba kayo nakita pagkatapos niyan? Wala na eh. Pero tayo, nung kabilang taon, pinag-usapan natin to. Yung mga nagdaang taon, pinag-uusapan natin to. Tama? Alam mo, hindi problema yung lagi pinag-uusapan. Ang problema, tayong nakikinig. Nakakaintindi ba tayo? Ay, wag mo sabihin nakakaintindi ka kung hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbibigay. At mas matindi ang challenge nito. Mamaya mababasa natin. Ang challenge dito, pag ibinigay na, 3 taon kalahati, ang tagal ng kagutom. Ang practical diyan, kung discarded din lamang, kung sasakyan natin ang kalakaran ng tao, kalakaran ng mundo, abay, hindi ko ito bibigay. Amen? Ako yung niwala, lalong maagang nautas ito kung kalakarang tao. Alam mo, minsan, pwedeng tayo buhay, pero ang nauutas yung ating pananampalataya. Walang pag-ipod, walang improvement. Bakit? Sumasakay na tayo sa discarding pantao. Wala ang problema ang material na bagay, walang problema ang tayo humano. Pero sana ang sumasapaw pa rin ay Diyos. At yan ang nakakalungkot na nangyayari ngayon. Alam mo, maraming matatalino sa panahon yan. Ako iniwala, sagana sa tubig. Maraming balon dyan. Pero pati balon, iniga ng Panginoon. Hindi tayo ang source. This world cannot be the source. God is the source. Pero sabi ng Panginoon doon sa Jeremiah, iniwanan ninyo ako ng balon ng buhay at kayo gumawa ng inyong mga sariling balon. Ganyan ang tao. Gumagawa ng kanilang sariling balon. Kaya naman ang spiritual life, ika. Pwede kang may balong pang lupa. Paano ang balong spiritual? May nabukal pa bang tubig? Yan ang nakakalungkot. Tayo ba nagmamalay pa dyan? O tayo sumasakay na din? Sana hindi tayo double kara ba yun? Doble kara. Na? Pagkasama'y Kristiyano, Kristiyano. Pero pagkasama'y mundo, mundo rin. Amen? Pag nasa loob na simbahay, spiritual. Pero pag ang kasama'y mundo'y hindi na rin. Ay iniwala, Bible pa rin ang basihan. Yung nauunawaan pa rin sa Bible. Amen? At ako'y hindi hupalo sa mga taong masipag sa mundo na iniiwanan ng Bible. Hindi ako papalamuyot sa ganyan. Hindi ako papalamuyot sa ganyan. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi nagbabago yan. Ang tuldok at quit, magaan pang mawala ang langit at lupa, kaysa tuldok at quit ang kanyang salita. Yung ang tuldok lang matatag, ay di lalo ko yung talata. Ang langit at lupa ay lilipas, natapat ang aking mga salita hindi lulupas. Huwag tayong ma-entertain ng pansamantalang bagay na naglalayo sa atin sa pangwalang hanggan. Kaya ngayon, sa totoo na, salamat may nagpo-full time pa sa atin. Kakaunti na nagpo-full time. Meron naman nagpo-full time na, naka-full time na, mag-iisip pang umalis. Bakit? Baka tayo'y nadadala ng sistema ng mundong ito. Akala natin ang buenas, ang swerte ay nasa kalakaran ng mundo. Hindi masama yan. Basta inuuna mo ang Diyos. Pero, pag iniwanan mo ang Diyos, pinadadama ka lang ni Satanas. Alam mo na sabi ng Bible, for without me, you can do nothing.
For without me, ye can do nothing. Do you still believe in that verse? Naniniwala pa ba kayo sa verse na yan? Ang sabi ni Pablo, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Talagang si Kristo ang kanyang salita. Pero bakit mo iiwanan ang Diyos ng dahil sa bagay ng mundong ito? Ano yun? May mas sumapaw pa sa salita ng Diyos? Ano yun? May mas matalino pa ngayon sa Diyos? No, dinadaya ka lang. At kung talagang Kristiyano ka, hihiga ka sa iyong higaan na hungkag ang kalooban. Hindi nagbibigay ng saya ang lupa kung hindi muna ang Diyos ang nagpasaya. Kita ko, mayaman tao. Wala rin naman tigil. Oh, yung mga nangungontrata, di kayayaman ng mga yan. Wala eh. Tuturo, kita ko naman ay bangibi. Napipilitan lang. Kahiyaan. Alam mo kung bakit hindi sila interesado? Mayaman naman. Pero wag ka. Ang mayaman at mahirap, nagkakasakit din. At pag namatay, pareho din lang ang sukat ng paglilibingan. Pero salamat, may babaeng bao. Na sa dinami-dami ng babaeng bao, naging iba siya. Ayan, pasalamat tayo. Privilege to. Privilege. Amen? Huwag ho tayong mag-akala. At alam niyo ba ang tunay na nagtatagumpay? Tingnan niyo si Makmak, mag-pray natin na talagang magtagumpay siya. Alam bang siya nasweldo din lang? Di yan. Kalimitan ho ng giver sa kay Pastor Benny Abante. Mayaman lang talaga sa giving. Pero marami daw sa kanila hindi mayayaman. Sapagkat napunta sa gawain ng Panginoon. Pag ikaw ay spiritual, hindi mo naman tinitreasure yung biyaya eh. At tinitreasure mo pa rin yung nagbibiyaya. Kaya yung iba, pagka ikaw ay wala at tapos pumunta ko, mama. Minsan ako'y pinag-Bible study ng Miss Tisa. Buhay pa si Idil. Sabi ko siya, ganda ng kainan nito. Inakyat ako doon sa taas. Ipinamala sa akin ang kanyang kaharian. At sinabi kong sasamba ako, ay bibigay lahat yon. Ano? Siya pa mismo nagbuhat sa akin. Yung isip ko lang, sige, Bible study. Naku na po, nung kumain na, piritong itlog. Tapos binati pa. Hindi mo na ako mahilig doon sa binating may kamatis. Tapos sapsap. Alam ko na kung bakit yumaman yun. Alam ko na kung bakit yumaman yun. Ikaw ito, itong inggit na inggit. Pero pala, pag may sistema, hindi rin. Kaso lamang, balita o rin naman eh. Okay. Tunay na buhay pala ito, hindi ito kwento. Ano? So, ang punto ko, mga batid, hindi mo rin naman pala na-i-enjoy. Bakit? Ako'y nakasalo eh. Kaalat-alat pa. Ako'y tuwan-tuwa eh. Ang mayaman, kapag ay nabawasan, panic na yan. Hindi kasi sila masaya na ang pera, 5,000. Kaya nga sila, nakapagnakaw na ng 5 bilyon, bitin pa eh. Di ka? Kung saan ako'y nakapagnakaw man lamang ng mga 100 billion, di iba-iba na. Oh, pag nakakuha ng mga 100 billion, bitin pa rin yun. Bakit? Wala namang kasagaran ng tao. As sumasagad ang ating buhay, yung tayo ginagamit ng Diyos. Ang Diyos mismo ang kapunuan. Kaso lang, hindi tayo naniniwala dyan. Ang marami sa atin. Ay magpapaka-espiritual kay wala ka namang garne.
Iyon na yung spiritual. May naimik ng ganyan. Ay, iyon ang pagiging spiritual mo. Kung wala ka namang gari, walang garne. Yun namang mayaman, kagaling ganun kapatid na rin, nakakapaglingkod pa, samantala ay wala ng panahon. Ibig sabihin, ang ground ng satisfaction, nasa Diyos talaga. Yumaman ka man, magpagamit ka sa Diyos. Mahirap ka man, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Huwag mong hanapin ang Diyos sa bakuran ni Satanas. Sa Bible. Yung pantatlong natanim sa dawagan, kaya hindi nagbunga dahil sa bagay ng pagkukumahog ng lupa. Sa bagay ng lupa. Maliwanag ho ba? Intelligible ho ba ang statement of God? Capable of being understood or comprehended? Tayo may naniniwala pa sa salita ng Diyos. May babae pa kayang sarepat ngayon. Kayo mga nag-workers, kayo ba naniniwala talaga sa Diyos? Na pag ibinigay nyo inyong buhay, eh hindi kayo hahantong sa dulong masama. No? Sa totoo na, maganda nga ay ang mangyari doon sa ano. Tingnan nga natin, alaala ko lang. 1 Peter chapter 4, ano ba yun? Na minaalala kong talatang ganun eh. 4 verse 4. Ikinahahanga nila ang bagay nito na kayo hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan. Kung kaya't kayo pinagsasalitaan ng masama. Yan ang magandang mangyari. Yung napapahanga sila. Wala man pera, pero masaya. Amen? Maghapong kayo nasa simbahan. Ba, di namin kaya yan. Ay, yung iba, nahili na. Kami na may lagi nang maghapon dun eh. Alam mo, maganda ang mundo'y nahihili sa atin. Di ka? Yan ang maganda sana, oh. Ikinahahanga nila. Sa totoo na, maraming mayaman sa panahon ng babaeng bao. Maraming mas magagaling doon. Pero ang mas nakakahanga ay yung babaeng baong yan. Lalo kayo yung naging bunot. Di ka? Nakakahanga na yung bao pa lang. Maliwanag ko ba? Sana ganun. Sana isang araw tingalain tayo sa puno ng sa puno na santol. Ano nang hinahiri sa'yo, Romel? Bitat, diyan ka. Ano? Kaya sarap ka mapakinggan, hindi mas pag-ano biyaya ng Diyos. Hanggang ngayon, natutuwa sila, pinag-uusapan ako sa Kalikantos, tabigan. Sino kang huli kong napakinggan? Nga naman si Iloy nga naman napapanoodan namin eh. Diga? Dahil biyaya ng Panginoon. Dapat ganun talaga nasa Diyos. Nakakahanga. Amen? Dapat ganun. Hindi yung tayong hangang-hanga sa mundo. Dapat tayong kinaiinggitan. Hindi yung inggit na inggit sa mundo. Bakit? Alam naman natin iiwanan yan. Hubad kang dumating sa lupa, hubad ka ring aalis. Ang maganda pa sa atin, may dadatngan tayo dahil tayo naglingkod. Wala tayong dadalhin, pero may madadatngan tayo. Pag tayo naglingkod. Tama si Moises, iniwanan ang marangyang bagay ng Egypt at pinili pa ang kadustaang kasama ni Kristo. Ay tayo, yan eh. Nasa ganda na eh. Iiwanan. Bakit? Para bagang ang sama na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Kayo ba'y nagagandahan na kayo ay naglilingkod sa Diyos? Kayo ba'y nagagandahan na kayo ay gumagawa ng kalooban ng Diyos? Dapat sila yun ay inggit sa atin. Hindi tayo inggit na inggit sa mundo. Inggit na inggit ka sa mundo, sila din na may timawa. Ba't hindi mo pumuntahan ng kanila? Alam mo, pumunta ka sa loob ng pamilyang mayaman, isang linggo pa lang, buryo ka na.
Bakit? Ang mayayaman, di mo makikita lagi sa bahay nila. Mas magaling pa nga yung mga katulong. Ang sarap ng kanilang bahay. Pero yung mismong may-ari, laging wala doon. At pagka sila uuwi kung saan galing, sila hindi pa rin kitigil sa bahay. Bakit? Di naman sanay sa bahay eh. Nagpayabang lang ng bahay, pero hindi naman natigil doon. Mas malimit pang aya sa mga kumpare, sa inuman, sa club. Pero sa dadalaw lang sa bahay. Inggit na inggit tayo. Pero lumipon kayo sa kanila. Masaya pa din sa mga worker na minsan kung anong pagkain. Minsan nauumay na din naman sa chicken. Bakit? Yung kang binubunin na. Di ka? Yung ka na may mag-iiba pa. Wala namang bago sa silong ng araw. Hindi mo palang kita sila. Hindi. Kaya hanga sa buhay ng artista, dumais ka sa kanila. Mauumay ka rin sa kanilang ganda ng muka. Masasabi mo pa rin, namimiss ko yung mga pangit sa church. Ano? Yan na may kaya interesting, hindi ka pa doon. Tayo, familiarity na eh. Kaya yung mga magkakapatid, dagusan ng dagusan, singhalan na singhalan. Bakit? Sila magkakasama araw-araw. Pero wag ka, mag-abroad ang isa doon. Kapatid ko, namimiss din naman eh. Pangal-ngal-ngal din naman. Pag umuwi, isang linggo ulit, bangayan na naman. Ganyan ang buhay. Minsan ay ating palawakin ang panuntunan ng buhay. Ang maganda, yung tayo lumalago sa pagkakilala sa Panginoon. Yan ang masarap. Sabi nga ni Pablo, bagaman ang aming katawan ay pahina ng pahina, pero ang aming pagkataong loob ay pabago ng pabago araw-araw. Ano yung pang pinakamasarap makilala sa buhay na ito? Ang Diyos. Basahin mo siya, pakinggan mo siya. Kaso lang, doon sa aking online, nilalangaw eh. Salamat talaga doon sa comfort sa ni Makmak, maraming nanonood sa replay. Pero kahit mga membro, wala naman yatang ginagawa, ayaw man lang manood. Para bagang may alam na. Alam sa totoo na, wala ka pang alam. Tama ba? At i-post natin. Eh ako nga, hanggang ngayon nakikinabang sa aking tinuturo. Bakit? Nare-repress ako. Ikinahanga nila. So, una, dapat ang giving, di pa natin natutunghay mismo yung giving na ginawa. Pero yung tagpong yun ay may involvement ang sovereign God. Then yung pagiging nakakaintindi ng mga mensahe. Kaya mag-intindi kayo ng mensahe. Amen. Okay, number 3. Verse 1, 3, 9, and 10. 17 verses 1 hanggang 3, then 9 and 10. At si Elias na tisbita, nasa mga nakikipamayan sa Galaad, ay nagsabi kay Akab, buhay ang Panginoon. Tayo ba naniniwala rin doon? Buhay ang Panginoon. Alam mo, minsan salita na lang yan sa atin. Pero pagdating ng pagsubok, pagdating ng mga discouragement, pagdating ng Panginoon, wala nang makita kundi sarili, hindi na makita ang Diyos. Tama ba? Kaya ba iniwala ang buhay ang Diyos? Yung iba nga aktibong-aktibo sa mga patay na Diyos. Nagpipista sila. May mga diningding, may mga tindagan festival. Tapos ang Kristiyano, hiling-hiling kami, walang gayon. Kaya nga magpista ka sa salita ng Diyos araw-araw. Kasarap kaya ng Bible. Hindi ko pa nailagay yung aking devotion kanina. Araw-araw kayo may devotion eh. Patapos na uli ako sa Book of John. Nakakatuwa yun. At si Elias na tisbita na sa mga nakikipamayan sa Galaad ay nagsabi kay Akab, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Na ako'y nakatayo sa harap niya na hindi magkakaroon ng hamog. Uulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. Kaya ang salita ng Diyos tatayo yan, di maaaring hindi. Then verse 2,
At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, nagsasabi, verse 3, umalis ka rito at lumayko ka sa dakong silanganan at magkubli ka sa tabi ng batis chirit. Yan. Di kayo may mga pulis. Ano nga tawag doon? Chirit? Cherip. Kala ko yun ay pulis. Okay, cherip pala yun, cherip. Okay. Cherit are cherit. Chirit-chirit mantika. Na nasa tapat ng Jordan. Tingnan pa natin. Verse 9 and 10. Ang pansinin natin, sino ang kausap diyan ng Diyos? Si Elisha. Then verse 9. Ikaw ay bumangon, paroon ka sa Sarepta, na nauukol sa Sidon. At tumahan ka roon. Narito, aking inutusan ang isang baong babae, roon napakanin ka. Verse 10. Sagay bumangon siya. At naparoon sa Sarepta. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito, isang baong babae ay nandoon na namumulot ng mga patpat. At tinawag niya siya at sinabi, isinasama ko sa iyo na dalhin mo ako ng kaunting tubig. Kaunti lang. Gamay lang yun. Tubig sa inuman upang aking mainom. Una, pantatlo, not only involvement of the sovereign God sa giving ng babae, intelligible statement of God, na intindihan yun, nauunawaan talaga, nako-communicate. Then yung importance of the servant of Elijah. Importance of the servant of God. Natuto kaya magbigay ito kung walang Elijah? Amen? Utas na siguro ito. Bakit? Baka bungad pa lang ito eh. Itong tagpong ito bungad pa lang. Dito nagtatagal pa yung paglapat ng kagutom, kahirapan. Ang halaga na may sinugo ang Diyos sa babae. Mahalaga ba yan? Importante ba yan? Yan ang nakakalungkot ngayon. Kung itapon ang mga pastor ng mga membro. Mga members, hindi kami ang tagapagligtas. Pero salamat, kami nagpagamit para ipangaral ang kaligtasan. Nakakalungkot, kung ikaw talaga ay nagpapasalamat sa Diyos sa pamagitan ni Elijah, napakagandang tagpo yan. Okay, iniwala. Hindi mo natin nabasa doon yung kay na inamang pasapasalamat. Ay, ako iniwalang pasapasalamat yun. Amen? Ako'y patay na. Kung walang Elijah. Kaya ba'y natutuwang may pastor sa Taysan? Kundi man, direct kung kayong napunta sa bahay nyo, walang pumunta sa inyo na hindi dumaan sa akin. Tama ba? Walang natuto kung walang unang tinuruan ng Diyos. Ay, niwala ang unang tinuruan ng Diyos sa lugar na ito ay kung sino yung leader. Amen? Kaya nakakalungkot yung iba, yung nakikita natin, natuto lang ng konti. Anong binatbat mo kay Pastor Hernandez? Anong itatabi mo kay Pastor Hernandez? Una, sa mukha, ang lalo. Diga? At sa edad, sa gawain, buhat ng siya magpastor, hanggang ngayon, siya pa rin. Sa karanasan, sa tining, tapos iisipin mong mas magaling ka sa kanya, mahiya ka sa kalis mo. Siya ang unang tinuruan ng Panginoon doon. At ako'y nakinabang. At ako naman, ang itiniray ni Pastor Hernandez, nakarating dito. Kaya wag po namang mangyari dito sa atin yun. Ipasalamat ninyong kayo may Elijah. Amen? Oo. Pwede hindi ito kagutom, pero kagutom spiritual. Nako'y dumating din eh. Nako, iilan pa yung mga yan. Ang pagkakasabi sa akin, kung madami doon, pumunta ka doon, dami doon. Nako, madatngan ko pa doon si Kature, ang pangalan na yun, Kaunik.
Nanay Unik, ay umatid ng prayer meeting. Eh, siyempre, kami seryoso dyan. Ano ba, Nanay Unik, ang iyong prayer request? Ay, si Ambit ang kanyang kapartner. Sabi ng Nanay Unik, panalangin mo nga yung kaunting trabaho. Ano gawa yun? Eh, di patapal-tapal. Patapal-tapal. Ang ganda na prayer request, nakakatuksong diyan. Ano kayo ito? Pag-pray mo, Ganyan lang. Ang mga ninang linay ng madat nga kung hindi naman mga miyembro pa yan. Attender lang, pero hindi pa baptized, di ka ha? Ay, hindi pa. Hindi pa. Ang inailole. Ang alam kong baptized lang ay si Aida, si Arlene, yan. Tapos sumunod dyan, mga ninang Lina, tapos sina Lorna, ganyan. Wala. Iniwanan nga kayo ng ibang may paa. Yung mga may paa, hindi matali dyan. Sino ka matatali doon? Puro kamutihan. Ang marami kabag. Saka toko. Ang kapitbahay ko lang ay si Louie. Sangga pa ng kamuti. Gayon yan. 3 taon akong walang kasama doon. Sabi ko, huwag kayo may mangyayari din eh. Tapos nag-usap pa sina Nini na, sina Aida, sina Abi. Pinag-uusapan nila doon daw sila titigil dyan sa dyan sa may, dyan sa may yung kayo may bahay doon, saan nga ho yan? Dumantay. Pambira ako'y pasok sa loob eh. Ako'y ngumalngal ng akin. Sa tindi ng lungkot. Ilan na nga doon pa magbabahay. May pagkakataong gusto ko nang umalis. Natiklop ko na yung aking aking mga damit. Bigyan naman ng oras na yon. Sa daming-dami nadaan tricycle, ng oras na yun, wala maghapon. Alam mo kung may dumaan, nasa Good Shepherd na uli ako. Eh siyempre, kung ako natuloy doon, may hiya akong bumalik. Kaya naman, na ako'y babalik pa, umurong na. Pero hindi ako pinayagan ng Panginoon. Kaya kung iniwala ang Panginoon ay biniyayaan tayo. Kaso ako'y nalulungkot doon sa mga walang pakundangan sa lingkod ng Diyos. Hindi madaling kayo pangaralan ng salita ng Diyos. Amen? Kung kayo ligtas, ipagpasalamat mo may nangaral sa inyo ng kaligtasan. Tama ba? Kaya, kung wala si Elijah, paano na ang babaeng ito? Gano'ng katagal ang kagutom? 3.5 years. Paano kung wala si Elijah? Hindi nakasurvive, tiyak yan. Alam mo yun ang biyaya na inyo, pastor, ay pilay. Bakit? Kung ako nakakalakad, matagal na din ako wala din eh. Hindi makaalis eh. Minsan nagkakmay, wala naman tricycle. Mga yun, siguro yung makikita ang kabag, pag nakahiga doon, puro kuliglig. Tapos ang lalaki ng tuko. Ang daming anay. May ahas pa. Lupit doon ng alahipan. Siguro, naramdaman din nila yun. Kaso lang, ang magalang sa kanila, may paa. Pag na-discourage si Bat, ay ako, discourage yan, hindi makaalis. Kaya biyaya din yung hindi makaalis. E di nagtiyaga. Tapos, nagpagtiyagaan tayo. Ganun lang. Hindi ko sinasabi ito dahil kung ano pa man. Dahil nasa Bible yan. Ay, walang nangyari sa babaeng yan kung walang Elijah sinugo ang Diyos. Amen? Pero ako ba'y naging abusado? Hindi naman. Ang kanyang pera binibigay ko pa rin. Yung mga unang worker na yan, tinutulungan ko yung mga yan. Kaya nga nagka-bike si Leo. Bakit? Di ba na makakapag-bike? Hindi ko na mag-bike. Nung kami kumuha ng support, amin na yung ties. Ilang araw lang yan. Hindi ko masikmura. Laki na rin. Wag na. Hindi ko kaya. Balik tayo sa dating sistema. Alam mo, sa totoo na, kita ko sa mga taong hindi matured, na nanggaling sa kahirapan, na hindi nag-mature sa Panginoon, talagang
kapit ko sa pera. Bakit? Ang tagal kong wala nito. Ako hindi mahirap, ako hindi mayaman, ako'y lumpo, walang kayang gawin, pero ako'y giver sa biyaya ng Diyos. Amen? Hindi ako galit dyan sa pera. Pagkita ko, makakakain naman si Jim. Kung ibibigay ko yun, hindi naman kami magugutom. Ibibigay ako sa Panginoon. Amen? Sakdulan nga. Kailangan Ano ang punto ko? Salamat may mga lingkod ng Diyos. Kayo'y magpasalamat. Alam niyo, maraming simbahan yan, nag-aalisan ang mga pastor. Lalo sa Amerika, ang lalaki ng simbahan daw, pero ginagawa ng mga mall. Ang nakakabili pa ng ibang simbahan, Iglesia ni Cristo. Kita ko sa Facebook pinagmamalaki ng aking kadibate, ay, nakabili naman ng Iglesia ni Cristo ng inyong kasamahan doon sa Amerika. Ano ibig sabihin niya? Nagtatao ba na ang inyong mga simbahan doon? Di kaya sama na lasa. Kaya pasalamat kayo, may nagpapatuloy ng mga lingkod ng Diyos. Akala lang ninyo, para sa pamilya, ang hirap ng walang tatay. Kaya kayo mga nadi-discourage, minsan ako yung nagpapayo. Kung yung mga nadi-discourage niya, nung ako'y dumating din sa ganong tagpo, ay ganon din ang aking ginawa. Matagal na kayong walang pastor. Amen? Kaya matuwa kayo, may nagpapatuloy. I-encourage ninyo. Wala kayong pakialam. Dahil lang sa iyong gusto. Ay sabagay, yung ang Diyos wala ka ng pakialam sa pastor paga. Kung di mo kayang mahalin ng Panginoon at ang kanyang gawain, pastor paga. Yan lang nakakalungkot. Kung talagang ligtas ka, dapat magpasalamat at may ginamit sa'yo. Tama? Amen? Grabe yung nangyari niyan. Napakalaking rule. Pagpapala ni Elijah sa buhay ng babaeng ito. Yan niyo po ang verse 9 and 10. Basahin ulit natin ang verse 9 and 10. Ikaw ay bumangon, pumaroon ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon at tumahan ka ron. Sinugo talaga ng Diyos si Elijah sa babaeng ito. Then number 4. Impliance to the said word of God. Impliance. Ano ba ibig sabihin ng impliance? Gasol. Saka yung Aladdin. Mga... Ibig sabihin po ng impliance. The act of complying or obeying. The act of complying or obeying. Ay kahit ka na andun sa Elijah. Ano sabi ni Elijah? Tingnan nyo. Basahin po natin ang verse 12 to 14. 12 to 14. Nandiyan pa ba kayo? Okay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Okay, wala kahit munting tinapay, sabi ng babae, kundi isang dakot ng himala na harina sa guse. Isang dakot, kasi yun na yun, sa 3 taon kalahati. At kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. Yun ang literal, yun ang praktikal. Talagang gamay na lang Diyod, patay na. Pero pagdating ng verse 13, sinabi ni Leah sa kanya, tama na yung arte mo. Tama na yung kadidiha mo. Tama na yung kamamaktol mo. Huwag kang matakot. Yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit, igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Verse 14.
Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan, o ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Pagdating ng verse, 15. Ha? Tama. Sama natin yan. Saan ba yan? 15. At siya'y yumaon. Yun ang aking gustong ipunto. At siya'y yumaon. Hindi siya nag-reason out. Hindi siya nag-reasoning, ay, kainaman ka naman. Alam nga rin ng alaang. Bakit di kami nautas mag-ina? Walang ganyan. Nandun yung impliance. Amen? At siya yumaon. At ginawa ang ayon. Ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. Nakakalungkot eh. Ang Elias dito, paano ba makikita yung ginagawa? Hindi ko nga makita. Yung pagang magawa. Hindi ko nga makita yung pagang magawa. Are you with me? At siya yumaon. At ginawa ang ayon sa sabi ni Elias. At kumain ang babae. At siya at ang kanyang sangbayan ng maraming araw. Klaro ho ba? Lahat, ito pa nakita ko. Alam mo, habang ako naligo kaninang umaga, alam niyo tayo, kahit naliligo, may pagkilos ang Holy Spirit. Di ka? Kaya ba nakakaranas ng ganon? Yung minsan naligo ka, may nabulong. Alam mo sino yung bata? Bata. Pero nangungusap ang nabulay ko doon yung pagsunod. Lahat ng naligtas, may magandang ginawa ang Diyos sa kanyang buhay. Kayo ba niniwala doon? Sa pagkataong loob? Pero mga kapatid, lahat ng magagandang ginawa ng Diyos sa buhay ng kanyang iniligtas, alam mo ang siwang niyan? Alam niyo ang bintana niyan? Pagsunod. Nanindihan niyo ba yan? Kayo ba may takot sa Diyos? Hindi yan halata pag walang pagsunod. Mahal mo ba ang Panginoon? Mahal mo ba ang Panginoon? Hindi yan halata pag walang pagsunod. Kayo ba nagtitiwala sa Diyos? Nagtitiwala kayo sa Diyos? Hindi yan halata pag walang pagsunod. Kayo ba masaya sa Diyos? Sabi Ismail Hindi pa rin yan halata sa Ismail. Sa pagsunod. Maraming kubling bagay na magaganda ng ating pagkatao na nilikha ng Holy Spirit na yan ay mananatiling tago hanggat walang pagsunod. Yung sarepta na yan, kung hindi yan nasunod, hindi yan sumunod, hindi mo makikitang siya naniwala sa sinasabi ni Elisha. Natindihan niyo ba yan? Di ba sa ating bintana, binubuksan natin yan para pumasok ang swerte. Sa umaga, Dahil yung liwanag hindi makapasok. Pag binuksan mo na, pasok ang liwanag, o kaya naman, nakikita tayo ng nasa labas. Alam mo, ang pagsunod, dyan naglalabas-masok, nagsasalubong ang Diyos at tayo. Hanggat walang pagsunod, tago ang Diyos at tago ka. Naintindihan niyo ba yan? Hindi natin nakitang ang babaeng ito ay nagbigay ng harina. Hindi natin nakita ang babaeng ito ay nagbigay ng langis. Hindi natin nabasang sila'y nakasurvive kung walang pagsunod. Kaya hanggat tayo hindi masunurin sa Diyos, wala tayong napapatunayan. Naintindihan niyo ba yan? Kapag hindi ka talaga nasunod sa Diyos, wala kang pinapatunayan. Buksan mo ang bintana. Napasok ang sinag ng araw. Yung namang pinipirito mong tinapa, nalabas
sa bintanang iyong bunuksan. Nagkakasalubong ang sinag ng araw. Bakit? Ang amoy ng tinapa at ang sinag ng araw nagsasalubong. Alam mo, ang Diyos at ikaw magkakasalubong sa pagsunod. Kaya maraming Kristiyano, hindi na lumago sa pagka-encounter sa Diyos. Hindi na nasunod. Klaro ba? Klaro ho ba? Sana klaro sa atin. Kaya, alam nyo, ang karunungan nakakaumay yan pag hindi mo nararanasan. Sa totoo na ho, ang nagpapasarap sa isang bagay ay yung napapatunayan. Di ka? Di kay saltik. Kaganda nung sinasabi sa Shopee. Bigyan nung bimili ay fake. Kamahal-mahal. Saltik, bakit? Iba eh. Ba, hindi yung akin nakita. Alam mo, yung nakikita mo ang Diyos pero hindi mo sinusunod, iba. Sundin natin ang Panginoon. Huwag lang tayong tagapakinig. Kaya si Ando, pag nagpipreach siya, laging may application. Pero nakakalungkot, andun yung application. Pero may nag-a-apply kaya. Tulad itong giving na ito, nag-a-apply ba tayo? Tayo ba yung nagbibigay talaga ng tithes? Tayo ba talaga yung nagbibigay ng offering? Tayo ba talaga yung nagbibigay ng first fruits? Let's apply. Ano? Dahil mga kapatid, ang nagpapaganda ay pagsunod. Impliance. Impliance to the said word of God. That is, the act of complying or obeying. Oh, ano sabi ng babae? Sige, dahil sa salita mo. Binigyan si Elijah. And then last. Diyan pa ba kayo? Verse 9 to 16. Verse 9 hanggang 16. Basahin ko lang. Huwag mo na ilagay ang punto. Ikaw ay bumangon. Paroon ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon at tumahan ka roon. Narito, aking inutusan ng isang baong babae, roon napakanin ka. Verse 10. Sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Sarepta at nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan. Narito, isang baong babae na ando na namumulot ng mga patpat at tinawag ni Yasya. At sinabi, isinasamo ko sa iyo, nadalhan mo ako ng kaunting tubig at sa inumin upang aking mainom. Verse 10, 11. At nang siya yumaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dal mo ako, sinasama ko sa iyo na isang subong tinapay sa iyong kamay. Verse 12. At kanya sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y wala kahit kaunting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. Kitalahin mo yon, mamatay na. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Amen. Yumaon kang payapa at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Verse 14. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina hindi makukulangan o ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Verse 15. At siya yumaon. Merong impliance. At ginawa ang ayon sabi ni Elias at kumain ng babae. Ganong katagal. At siya at ang kanyang sambayan ng maraming araw. At sabi, pag kinain niya yon, patay na sila. Pero sabi diyan, kumain sila ng maraming araw. Verse 16, ang gusi ng harina ay hindi nakulangan. O ang banga ng langisman ay nabawasan. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamagitan ni Elias. Then last, yung the giving of the Zarephath woman, yun po yung instrument of sustenance of God. Yun po yung naging instrument. Amen?
Alam mo, kapag ikay naging mapagbigay, hindi lang iyong pangangailangan na napupunan, pati yung pangangailangan ni Elijah. Amen? Maliwanag ho ba? Kaganda eh. Ako'y blessed na blessed eh. Kaya tayo po, mga kapatid, ay magbigay. Ito yung prinsipyo ng Diyos. Alam mo, kung practical lang, patay na yun. Ay, be practical. Oh, sige, practical. Huwag mong ibigay yan. Patay ka. Alam mo, ang tunay na practical, pananampalataya. Ang tunay na practicality ay pananampalataya. Ang Diyos po ay hindi siya parang kapahamakan. Ang Diyos kailanman ay hindi kapahamakan sa pananampalataya. Siya ang practical. Ay kung pinalakad lang ng babaeng ere, yung pagiging practical sa pantao, patay na nga siya. Yung sinabi niya, pag ibinigay ko ito, patay na kami, mag-ina. Pero sabi ni Elijah, huwag kang matakot. Mag-tithes ka pa rin. Amen? Mag-tithes ka pa rin. Para makita mo naman ang kamay ng Panginoon. Amen? Ay, ang practical ng mundo yan. Atin ka. Ay, ano mangyayari diyan? Ginagayan-gayan mo ang Panginoon. Pakinigyan ng Panginoon. Amen? Huwag mong mamaliitin ang gawain ng Panginoon. Lalo kung dito sa gawain ito, dito ka nakakilala sa Panginoon, ba't mo mamaliitin ang gawain ng Panginoon kung dito ka nakakilala sa Panginoon? Ba? Ay, be careful. Be careful. Amen? Tayo manalangin.